Sa Lungsod ng Marikina, isang bahay ang pinasok na magnanakaw. Natangay ang TV, laptop, computer at iba pang mamahaling kagamitan. Ang krimen ay naaktuhan sa CCTV. Si Cesar Apolinario, naka-alerto 24. Mula JP Rizal, Barangay Lamuan sa Marikina, pumasok ang taxi na ito sa Sunny Square Drive pasado alas 4 ng madaling araw noong June 19. At pumarada ang taxi sa tapat ng bahay ng biktima. Lumabas ang driver at tila nag-inspeksyon sa paligid, saka pumasok sa compound. Halos 10 minutong tumagal ang sospek sa loob ng bahay. Paglabas nito, bit-bit na ang bag at laptop. Hindi pa nakontento ang sospek, pumasok muli sa compound. Paglabas, buwat-buwat na ang 21 inches na TV. Ayon sa may-ari ng bahay na nakiusap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, pinutas daw ng sospek ang pinto para makapasok sa loob ng kanilang bahay. Natutulog daw sila nang pumasok ang kawatan. Kaya yan ang nangyari, binutas para masungkit yung lock sa loob. Okay. So kasi sir, ito lang ho yung nakalock sa amin. Tingnan natin, nasungkit niya bale. Yes sir, kasi ito lang ho yan eh. Okay. So, nung nabutas niya to, sungkit na niya. Hinala ng biktima, may kasama pa ang sospek. Kapansin-pansin daw kasi ang pagbukas ng pinto ng taxi pagdating ng sospek. Kapitbahay ng biktima, ang may-ari ng CCTV. Kita sir sa video na mayroong nagbukas ng pinto sa backseat. Ibig sabihin, meron siyang accomplice. Meron ho siyang kasama sir, sigurado ho yan. May sakay yung kotse, dire-diretso na ho silang umalis. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Kumpirmadong bumalik sa Panatag o Scarborough Shoal ang ilang fishing vessel ng bansang China. Ang Philippine Coast Guard, utos na lang ng Pangulo ang hinihintay para bumalik din sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahapon lang, sinabi ng Department of Foreign Affairs, wala ng barko ang China sa lagunang pinagtatalo ng Panatag Shoal. Pero kanina, sinabi ng DFA na bumalik daw ang ilang Chinese fishing boats sa lagoon. Ang presensya ng Chinese fishing vessels doon, nakumpirma sa aerial patrol mission kahapon ng Philippine Navy. Nananatiling wala ng barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Bali 5. And then there are 6 Chinese fishing vessels na nasa loob ng Scarborough Shoal. Nasa loob ng shoal. Sa loob ng shoal, sa lagoon. With bali 15 dinghies. All in all, bali 17 dinghies ang nakita. June 16, iniutos ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpulaot ng barko ng Philippine Coast Guard at BFAR dahil sa bagyong Butson. Pero sinabi ng Pangulo na maaaring i-redeploy ang mga barko sakaling hindi umalis sa lugar ang mga barko ng China. Bagaman wala pang kautusan si Aquino sa redeployment, handa raw ang Coast Guard na bumalik sa Panatag Shoal. Na-pull out na kami. But we are ready naman anytime. Kung anong instructions ng ating pamahalaan, kung if we are told to go back, we will go back. But if not, then we will also go back. Existing pa rin po ba yung order ni Pinoy na pag once may makita, automatic redeployed ulit ang mga barko ng Coast Guard? That's what he said, and let's wait for the directive coming from him. Naniniwala naman ang DND, hihina ang claim ng Pilipinas sa pinag-aagawang shoal kapag walang presensya ng government vessel sa lugar. I'm sure may epekto yan. But the fact na continuous ang ating pagpatrolya ng hindi nga barko yung ginamit natin, pero plano naman ang nakikita natin at nakukunan natin ng data. I think kahit pa paano makakatulong din yun. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Chika Minute! Patuloy na ipinagdarasal ang mga kasamahan ni Dolphy sa industriya ang pagaling ng Comedy King. Sana raw ay magkaroon pa sila ng pagkakataon na muling makatrabaho si Dolphy. Ang report mula kay Lars Santiago. Isa na marahil sa pinakamatagal na nakatambal ni Dolphy sa showbiz si Nova Villa. Taong 1964 nang una silang magsama sa pelikulang Sa Daigdig ng Fantasya. Hindi raw makapaniwala noon si Nova na makakatrabaho niya si Dolphy. Bata pa ako, pinapanood ko na siya. And he's my favorite comedian talaga. Nung sinabi sa akin ni FPJ na ang leading man mo rito si Dolphy, wala na, na-shock na ako. Hindi na ako ganun na ako. Tito Dolph, sabi ko sa kanya, bakit ako
bakit ako naging leading lady mo? Ako nagsabi na ikaw ang leading lady. Gusto kitang leading lady. Talaga, Tito Dobs. Sa programang Unang Hirit, nakangiti pero minsay maluha-luha rin si Nova habang inaalala ang mga panahong nagtetaping sila ng Comedy King. Ipapagdasal mo talaga siya na baka isang araw biglang tumayo na. Taping na. Sa usapin para hiranging national artist, wala raw dudang karapat-dapat sa parangal ang Comedy King. Aside from sikat siya na comedian, malaki ang naiambag niya sa industriya natin ng showbiz. Aside from that, yung mga tao na nanonood sa kanya, mga fans, mga may sakit na lumalakas. Pag napapanood siya, puro paghanga rin kay Dolphy ang isa pa sa mga malapit na kaibigan niya sa showbiz na si Kuya Germs. Alam mo yung magpatawa ng tao, napakahirap yan eh. Napakahirap. At yung magpaiyak din. Dalawang muka ang showbiz. Isang nakangiti, isang lumuluha. Ano? Pero yan nagampanan ni Paren Dolphy. Ngayon, kaisa sila ng pamilya at ng sambayanan sa pagdarasal na bumuti ang kondisyon ng hari ng komedya. To Paren Dolphy, nulit ko na mahal ka namin at malaking kontribusyon ang nagawa mo. Gawin man kang o hindi na national artist, para sa amin, masigit pa ron ang dapat mo makamit. Alam mo, Tito Dobs, kilala kita. Hindi ka nga nagpapahinga eh. Gusto mo kasi trabaho ka ng trabaho. Gusto mo makapag-comedy ka, makapagpasaya ka ng mga tao. Lahat kami dito ay nananalangin sa maaga mong paggaling at kami nasasabik ng muli na makita ka sa telebisyon, na nandyan ka na naman umaarte. Lalo na ako, ha? Magkita tayo, magkakasama tayong muli. War Santiago, nakatutok 24 oras. Mula sa evening gown hanggang sa swimsuit, nagpatalbuga ng mga kalahok sa Miss Gay Rizal. Pero ang isa sa mga highlight ng pageant ay nang haranahin sila ng kapuso star na si Alden Richards. Nagbabalik si Lar Santiago. Pabunggahan sa kanilang festival costumes ang 28 kalahok sa Miss Gay Rizal. Patalbugan sa kulay at maging sa laki ng kanilang costumes. Ang mga contestant, poised pa rin kahit halatang mabigat ang kanilang suot at halos mabunggo ang mga katabi. Pwedeng mapagkamalang mga tunay na babae ang mga kalahok sa pagrampa nila sa swimsuit portions. Pagandahan din hanggang sa evening gown segment. Lalong nabuhay ang gabi nang haranahin ni Alden Richards ang mga contestant. Ako naman po pag yung sa mga when it comes to this kind of pageants, very excited. Ako po excited kasi parang 'di ba, a whole new bago sa mata, bago sa new experience kasi this is my first time po to serenade Miss Gay pageant. Bawat candidate ay kumatawan sa mga bayang nasasakupan ng Rizal. Sa huli, itinanghal na panalo ang kalahok mula sa bayan ng Taytay na si Jory Del Mercado. Ito ang unang pagkakataong ginawa ang ganitong patimpalak sa probinsya. Ang karapatan po ng lahat ay pantay-pantay po. Kaya minarapat po namin na lahat po ng sektor ay mapansin po, no? Dito po sa Rizal, gender sensitive po tayo. So hindi lamang po iilan lang ang ating kinakalinga, kundi lahat po. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. Marami natanggap kaya ang public apology ng kapatid niyang si Christine Reyes? Alamin mamaya yan sa Chika Minute. Susunod, sa Coron sa Palawan, dalawang lalaking hinihinalang tinamaan din ng kidlat. Natagpo ang patay at lapnos ang balat. Exclusive, bata sa Pangasinan
natagpo ang pugot at tagtad ng saksak. Bilang ng mga batang sapilitang pinagtatrabaho, dumarami. At orangutan sa isang zoo sa Rizal, may pagka-tikay daw. Yan na ang susunod dito sa 24 oras.